Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Maging sa iyo po, Kuya Chris. Ako po si Lorenzo Abante. 39 na taong gulang ngayon. Naninirahan ako sa lungsod ng Maynila at nagtatrabaho bilang kahero sa isang maliit na tindahan ng kagamitan. Matagal-tagal ko nang tinatago ang kwentong ito. Isang karanasang umukit ng sugat sa aking pagkatao at nag-iwan ng marka sa buong pamilya ko. Ako mismo ang nagpadala nitong kwentong ito upang tuluyan ko nang mailabas ang bigat ng ilang dekada kong pinasan. Ang pangyayaring ikukwento ko ay naganap noong taong 2002 sa isang liblib na baryo. Isang lumang pamayanan sa bandang baybayin ng Visayas na kilala sa mga alamat at kababalaghan. Doon ako ipinanganak, doon ako lumaki, at doon ko rin nasilayan ang mga nilalang na dati ay itinuturing kong kathang isip lamang. Ang lahat ay nagsimula sa simpleng pag-uwi lamang sana sa probinsya. Ngunit ang hindi namin alam, babalik pala kami sa isang lugar na kanlungan ng mga sekreto, pangamba at takot. Nagsimula ito nang magdesisyon ng ate kong si Rina na umuwi muna kami sa probinsya. Pareho kaming nakatira noon sa Caloocan. At dahil pareho rin kaming kapos sa pera, nagkusa kaming tumigil sa pag-aaral para humanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Ako noon ay 20 anyos lamang, isang kargador sa palengke. Samantalang si Rina na 5 taong nakatatanda ay nagtatrabaho sa isang club sa Maynila. Hindi ko lubos na nauunawaan ang uri ng trabaho niya, pero hindi ko iyon pinakialaman. Pagod siyang umuuwi gabi-gabi at madalas ay may bakas ng pag-iyak sa kanyang muka kahit pilit niya itong tinatakpan sa pamamagitan ng eyeliner at kolorete. Isang gabi, habang pauwi siya, nanginginig ang kanyang katawan. Wala siyang sinabi pero nakita ko sa kilos niya ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang takot na mas malalim pa sa pag-aalala sa trabaho. Pagkaraan ng ilang araw, nakipag-usap siya sa akin at sinabing kailangan naming umuwi sa Visayas kung saan ang aming probinsya. Ayaw niyang magbigay ng dahilan. Subalit humihingi ang kanyang mga mata ng pang-unawa. Kaya naman sumama ako, hindi dahil naiintindihan ko ang lahat, kundi dahil ako na lang ang taong kinukuhaan niya ng pag-asa. Umalis kami isang madaling araw, bitbit ang ilang damit at ang pagod na pangarap na baka may kapayapaan kaming matagpuan sa malayong baryo. Sa barkong sinakyan namin, tahimik lang si Ate Rina. Tila pinapanood niya ang dagat pero malayo ang iniisip. Sa bawat pag-alon, napapansin kong kinakagat niya ang kanyang labi. Isang senyales ng matinding kaba. Nang makarating kami sa pantalan, agad kaming sinalubong ng maingay na pulutong ng mga tinderang nag-uusap tungkol sa isang pangyayaring nagpayanig daw sa kabilang baryo. Nakapako ang pandinig ko sa salitang aswang at parang umalingaw-ngaw yun sa kirap ng umagang yon. Ayon sa kanila, may isang babae raw
na natagpuang wala ng lamang loob. Hindi ko man lubusang pinaniniwalaan yun. Ramdam ko ang bigat ng tinig nila. Nang makarating kami sa bahay ng aming ama, ang lumang kubo na yari sa kawayan at nipa ay tila mas tumanda pa. Doon ko nakita ang tatay kong si Hector, na ngayon ay tila mas maamo ang muka, subalit mas mabigat ang mga mata. Yumakap siya kay Rina at ako'y tinapik lamang. Hindi ko alam kung saya ba o pag-aalala ang naramdaman niya nang makita kami. Kinagabihan, habang kami nagpapahinga, naganda si tatay ng gulok at buntot pagi bago umalis para sa ronda ng kalalakihan sa baryo. Sabi niya, kumalat ang balitang may umaaligid na halimaw na gumagalas sa mga bubungan at naghahanap ng mahihinang biktima. Sinabihan niya kaming huwag matakot, pero halata sa boses niya ang pangamba. Nang kami na lamang ni Rina ang nasa kubo, humaplos ang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa'y narinig ko ang huni ng mga kuliglig, ang hampas ng hangin sa dingding na kawayan at ang tibok ng puso ko. Hanggang sa may marinig kaming tila pagaspas o paggalaw sa bubong. Hindi ko muna yun pinansin dahil baka pusa lang o malaking ibon. Hanggang sa sumunod ang isang tunog. Isang tunog na parang dila ng isang nilalang na sumasalimpapaw sa pagitan ng hangin at bubong. Kasunod nito ang unti-unting paglakad na mabigat na parang nagmamasid. Ilang sandali pa'y may malakas na lagapak mula sa bubungan at doon ko napagtantong hindi iyon ordinaryong hayop. Hindi rin naman yun tao. Hindi yun normal. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko pa alam noon pero yun na pala ang simula ng bangungot na magpapabago sa amin habang buhay. Kinabahan ako nang marinig ko ang kaluskos sa bubungan. Parang may gumagapang. Mabigat ang bawat hakbang at may tunog na tila pagaspas ng pakpak. Bagamat hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa pagitan ng katahimikan ng gabi, may maririnig kang kakaibang himig. Isang tunog na parang huni ng ibon pero hindi maituturing na pangkaraniwan. Ito'y mahaba, manipis at pumapasok sa pandinig na parang paalala ng panganib. Ang tunog ng tik-tik. Isang uri ng aswang. Naramdaman kong nanigas si Rina sa tabi ko. Ang katawan niya'y nanginginig at kahit wala siyang sinasabi, alam kong ramdam niyang ako man ay pinanawan ng lakas. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Yun ang unang pagkakataon na muling bumalik sa isipan ko ang kwento tungkol sa mga nilalang sa baryo namin. Ang mga kwento ng matatanda na lagi kong pinagtatawanan noon. Subalit sa gabing yon, wala akong lakas tumawa. Habang palakas ng palakas ang kaluskos, naramdaman kong may gumagalaw na kung anong nilalang sa bubungan. Sinubukan kong dahan-dahang lumapit sa pintuan at binuksan yun ng dahan-dahan. Lumabas ako at sinilip ang bubungan. Ang nakita kong anyo ay hindi tao, hindi rin hayop. Hindi ko mabuo ang hugis pero may isang bahagi. Isang mahaba, matulis at parang kumakaway na dila. Gumuguhit sa gilid ng bubong habang may konting laway
na tumutulo. Agad akong tumakbo papasok sa bahay at isinara ang pintuan. Humawak ako sa braso ni Rina at hinila siyang palayo. Ang tibok ng puso ko'y bumibilis at sabay kaming napaatras at napayakap sa isa't isa. Kasabay ng pag-atras namin ay may narinig kaming mabagal na paggapang. Papalapit sa siwang ng bubong. Tila ba humahalukay ang nilalang ng butas na maaaring pagsilipan. Maya-maya pa'y umihip ang malamig na hangin sa labas na parang sumusundot sa mga balat naming nanginginig sa takot. Sa sandaling yun, narinig ko ang boses ng tatay na lumalakad sa labas. May dala itong gulok at sumigaw ng pagalit na humahawi sa dilim. Kasunod nito, ang mabilis na pagtalon ng nilalang mula sa bubungan. Isang tunog na parang nahulog na malaking hayop na may matigas na katawan. Hindi ko nakita, pero naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Narinig ko ang paghabol ni tatay doon. Narinig ko ang mga yabag. Narinig ko ang pakpak na pumagaspas sa hangin. Subalit may isang tunog ang higit na nagmarka sa akin. Ang tunog o huni ng tiktik. Parang umiikot sa paligid ng kubo ang isang ibon o nilalang na hindi ko mawari. Habang unti-unting humihina ang lakas ng huni, tila papalapit naman ang panganib. Ang sabi ng mga matatanda, kapag lumalakas ang tunog, malayo pa ito. Pero kapag humina yun ang tanda na malapit na ito. Sa gabing iyon, halos huminto ang paghinga ko. Ang huni ay halos mawala na. At ang dilim sa labas ay tila naging mas malagkit. Hindi kami nakatulog hanggang sa marinig namin ang papalapit na yabag ni tatay. Pagod at halos mawala ng lakas. Binuksan niya ang pintuan, pumasok at naglagay ng mga bawang at asin sa bawat sulok ng kubo. Hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan niya lang kaming magkayakap at unti-unting tinabunan ng antok ang takot namin. Ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan ng marka sa amin. Isang marka na hindi namin malilimutan. Hindi namin alam na yun pala ang simula ng pag-usbong ng mas malalim pang sekreto. Isang lihim na matagal nang tinatago ng ate kong si Rina. Kinabukasan, nagising kami na parang binuhusan ng lamig ang paligid. Tanghali na pala. Nagalit si tatay dahil doon, dapat ay mababa pa ang araw, ay gising na kami. Habang kumakain kami, napansin ko ang biglang pagsuka ni Ate Rina nang maamoy ang ulam. Adobong pusit ang ulam namin noon. Nakita kong namutla siya at doon ay dahan-dahan kong naunawaan ang mga ipinagbabago ng kilos niya nitong mga nakaraang linggo. Hindi man niya sabihin sa amin, alam na alam ko na. Ang ate ko ay nagdadalang tao. Habang lumilipas ang mga oras, napansin kong mas tahimik si tatay at mas mabigat ang tingin niya kay Ate Rina. Kinagabihan, hindi na siya nagronda. Naglagay lamang siya ng maraming asin, bawang at buntot pagi sa paligid ng bahay. Tahimik lang si Ate Rina noon, nakaupo sa isang sulok na parang may dinadalang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Hanggang maya-maya pa, hindi ko inaasahan ang pagputok ng katotohanan.
Sa pamamagitan ng pag-iyak, ng pagbitaw ng lakas, at ng paglantad ng sakit, ibinunyag ni Ate Rina ang lahat. Ang pang-aabuso sa kanya sa trabaho. Ang pilit na pagpapainom sa kanya ng kung anong gamot. At ang gabing nag-iwan sa kanya ng sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong paglimot. Hindi niya alam kung sino ang ama ng dinadala niya. At mas lalo siyang takot dahil may banta sa kanya ng dating amo. Ang mga salitang iyon ay parang dagger na tumarak sa puso ko. Ang ate kong lagi kong minamahal, puno pala ng sugat na hindi ko man lang nakita. Nang gabing yun, naglasing si tatay. Galit siya. Hindi iyon galit sa amin, kundi galit sa mundo. Galit sa sistema. Galit sa mga taong nanakit sa anak niya. At galit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya kami nasamahan nung una. Tahimik akong nagbabantay sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang pagkalasing niya, hindi ko nagawang pigilan siya nang lumabas siya ng kubo para maglakad sa kadiliman. Ang mga bituin ay tila mas malayo noon at ang hangin ay malamig na parang may kasama. Pagbalik ko sa loob, wala si Ate Rina. Bukas ang bintana at may bakas ng tsinelas. At sa hindi kalayuan, narinig ko ang tunog na kinatatakutan naming lahat. Ang tunog ng tiktik. Maya-maya pa'y biglang lumakas ang hangin. Tumakbo ako palabas at sumigaw sa dilim. Hinahanap ang ate kong parang hinigop ng gabi. Subalit ang tanging sagot sa aking mga sigaw ay ang unti-unting paghina ng huni ng tiktik. Isang senyales na ang nilalang ay palapit na ng palapit. Habang tumatakbo ako sa madilim na daanan, unti-unting namamatay ang mga gasera ng mga kapitbahay. Para bang alam ng lahat ang sinasabi ng katahimikan. Huwag kang lalabas, may nag-aabang. Subalit ako, hindi ko kayang sumunod. Ang ate ko ay nasa dilim at hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Ang lupa ay basa at madulas, na may halong mga nabubulok na dahon. Sa paglalakad ko, bigla akong natalisod sa ugat ng puno at natumba ako sa putikan. At doon ko nakita ang nakasabit na anyo sa itaas ng puno. Isang ibong kulay itim, may pulang mata, may matulis na tuka, at may katawan na hindi tugma sa karaniwang ibon. Ang huni nito'y parang boses na mula sa kailaliman ng lupa. Lumipad ito patungo sa akin at kinapitan ng aking buhok. Halos maangat ang ulo ko sa lakas ng pagkakakapit nito. Sa gitna ng aking pagpiglas, may narinig akong mabilis na paghakbang at nakita ko si tatay. At sa kanyang likuran ay si Ate Rina. Pareho silang halatang takot, ngunit may tapang sa kanilang mga mata. Tumakbo sila papunta sa akin at sabay naming hinarapang nilalang. Ngunit bago namin ito malapitan, may lumabas na isa pang anyo mula sa dilim. Isa itong babaeng napakalaki. Halos kasing laki ng kalabaw. Itim ang balat, mahaba ang dila at ang matay wala ng puti. Kulay pula lamang na lumulutang sa gitna ng dilim. Ito ang aswang na kanina pa namin naririnig. Ang nilalang na naghahasik ng lagim sa baryo. Hinila namin ang isa't isa papunta sa kubo. Tumatakbo ng walang lingon-lingon.
Humahabol naman ang halimaw sa amin, tumatalon-talon mula sa puno patungo sa lupa. At ang pag-atake nito'y parang malaking paa ng hayop na tumama sa lupa. Nang makapasok kami sa kubo, agad na sinara ni tatay ang pinto at nagsaboy ng asin sa paligid. Subalit hindi pa doon natapos ang lahat. May malakas na kalampag sa bubong. May tunog ng pagngasab, pagdila, at pagkaladkad ng mga kuko sa dayami. Ang tik-tik naman ay paikot-ikot ang lipad sa paligid ng kubo na para bang naghihintay ng pagkakataon. Niyakap kami ni tatay. Pinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ko ang takot na walang katulad. Ngunit kasabay nun, narinig ko ang bulong ng panalangin sa tabi ko. Ang boses ng aking ama at ate, sabay na humihiling ng kaligtasan. Habang lumalakas ang panalangin, humihina naman ang mga huni. Habang humahaba ang bawat dasal, unti-unting nababawasan ang kalampag. Hanggang sa tuluyan silang naglaho, kasabay ng pag-ihip ng hangin na parang nagtataboy ng dilim. Kinabukasan, kumalat ang balitang may buntis na babae na nawala sa kabilang barangay. Hindi namin alam kung siya ang tunay na sinundan ng nilalang o kung may iba pa. Ngunit ng araw na yun, nagdesisyon si tatay na hindi na kami mananatili doon sa lugar namin. Bumalik kami sa Caloocan at kahit mahirap ang buhay, mas pipiliin daw niya ang lungsod kaysa sa piling ng isang nilalang na handang gumapang sa bubungan ng bahay para sa lamang loob ng mga buntis. Pagkaraan ng ilang buwan, nanganak si Rina ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Hendrik mula sa pangalan ng tatay namin. Mula noon, mas naging mahigpit si tatay sa pag-aalaga sa amin. Hindi na siya bumalik sa baryo. Hindi na niya hinarap ang lugar na minsan ay tinawag niyang tahanan. Ako man, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang tunay na nangyari sa aming lugar noong gabing yon. Wala nang nakabalik na balita sa baryo. Tila nilamon na ito ng sarili nitong mga kwento at takot. Subalit bawat gabi, tuwing may maririnig akong mahina at manipis na tunog mula sa labas, kahit gaano kaliit yon, nagbabalik ang alaala. At sa bawat tunog o huni ng tiktik, ng alinmang ibon sa dilim, napapahawak ako sa dibdib ko. Nagdarasal na sana'y hindi iyon ang parehong huni na minsang bumulaga sa takot ng aming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Lorenzo, ang inyong kaistorya. Magandang araw Kuya Chris at sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Isa po ako sa mga taga-subaybay mo at umahanga sa mga kwentong ibinabahagi mo sa inyong channel. Ako po pala si Abel, hindi ko totoong pangalan. At may nais po akong ibahagi na kwento na ibinahagi lang din sa akin ng mga matatanda sa pamilya. Sa bayang hindi ko nababanggitin kung saan ay nananahan ng mga taong nababalutan ng dilim ang lugar. At puno sila ng kalungkutan dahil sa mga nangyayari sa kanilang bayan. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, isang ritual ang kanilang ginagawa bilang panawagan sa mga anito't anita na palayain na ang kanilang tribo sa sumpa. Isang pagtitipon ng kanilang ginagawa
Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nagsisindi sila ng napakalaking apoy. At dito ay nagsasayaw sila't gumagawa ng ritual. Ito umano ay panalangin sa diwatang Sibuwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Kilala ang diwatang ito na nagpapakalat ng kalungkutan o ng hinagpis. Ang kanilang tinaguriang binukot ay tila naging halimaw na dahil sa gutom. Dito rin nagsimulang bansagan silang aswang. Kung kinatatakutan na ang tribong pinagmula ng aking angkan nung sila ay hindi pa sinumpa, ay mas kinatatakutan sila ngayong sinumpa na sila. Dahil ang kanilang tinaguriang binukot ay mas naging agresibo. Dahil sa gutom na dinanas ng tribo, isang miyembro ang naghain ng pagkain sa binukot. At simula nun ay naging tila mabangis ito. Hinanap nila ang miyembrong iyon, ngunit hindi nila mahagilap. At wala ring nakakakilala sa naghatid ng pagkain sa kanilang prinsesa. Nagulat na lamang sila ng isang araw, habang abala sila sa paghahanda ng kanilang mga gawain, ay bigla na lamang nangagatang binukot. Nang maalis nila ang kamay ng tagasilbi, ay nagtamo ito ng matinding sugat, at ang mas nakakagimbal pa ay nakita nilang sarap na sarap ang binukot habang nilalantakan ang balat na natanggal mula sa kamay ng tagasilbi. Halos masuka sila habang nakatingin sa binukot. Agad namang dinala ang tagasilbi sa labas upang gamutin. Maya-maya ay bigla siyang sinunggaban ng binukot, ngunit agad na nahatak ito ng mga lalaking tagabantay. Naririnig nilang sinasabi ng binukot na gusto niya ng dugo at ng laman katulad nung kinain umano niya nung isang araw. Sa pagsapit ng araw, ay palala ng palala ang binukot, kaya naman nagpasya ang mga may matataas na katungkulan na siya ay pansamantalang itali. Masakit man sa kanila na gawin yon, sapagkat siya ay ang kanilang binukot. Inisip na lamang nila na ito ay para sa kanilang lahat din. Pinatawag ang mga babaylan na may matataas na katungkulan upang tingnan ang kalagayan ng kanilang binukot. Nagulat pa umano ang mga babaylan nang makitang may busal sa bibig ang kanilang pinakaiingatang prinsesa ng tribo. Kaya ipinaliwanag ng may mga matataas na katungkulan sa tribo ang naganap. Naghanda na ang mga babaylan upang maglakbay sa nakaraan kung ano ang naganap. Pinamunuan ito ng pinakamatandang babaylan at may mataas na katungkulan sa lahat ng babaylan. Mahabang araw ang guguguli ng mga babaylan, kaya kailangan walang gagambala sa kanila. Mahabang araw ang lalagiin bago sila makarating sa banal na lugar kung saan makikipag-usap ang mga babaylan sa mga banal na espiritu upang malaman ang naging sanhi. Binilinan pa ng mga babaylan na kung sakaling dumating ang hari ng tribo, ay ipaliwanag nila ang nangyari nang hindi sila magambala sa pakikipag-usap sa mga banal na espiritu. Sa kabilugan ng buwan, isang sigaw ang gumambala sa mga tribo. Nagising ang mga matatandang tribo dahil sa sigaw na narinig nila. Agad silang nagtungo sa kubo ng binukot at halos madurog ang kanilang puso sa nasaksihan. Ang kanilang binukot ay unti-unti nang nagbabago ang itsura. Mapupula na ang mga mata nito at tila may ugat-ugat na sa gilid ng kanyang muka at mga kamay. Mahahaba na din ang mga kuko nito at matutulis ang mga pangil. Lagi nitong sinisigaw na nais niyang uminom ng dugo ng tao at laman nito. Nang mabalitaan ng hari ng tribo ang nangyari sa kanyang anak, ay agad itong umuwi. Ilang araw din ang kanilang paglalakbay bago nakarating sa kanilang tribo. Agad na pinuntahan ng hari ang kubo ng binukot at halos maluha siya sa nasaksihan. Ang kanyang dating magandang anak ay naging isang mabangis na halimaw. Sumapit ang ikatlong araw. Nagbalik ang mga babaylan mula sa banal na bundok.
at malungkot na ibinalitang isinumpa ang tribo ng hari dahilan para maging halimaw ang binukot. Pinatawag nila ang iba't ibang uri ng albularyo para gamutin ang binukot. Ipinag-utos din ng mga babaylan na mag-alay sa mga diwata upang kausapin ang diwatang sumumpa sa tribo na si Buwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Pinaabot ng mga banal na espiritu sa mga babaylan na isang tribo ang tinalo ng hari. Nanalangin ng mga ito kay Buwa upang parusahan ng tribong gumambala sa kanilang pananahimik. Isinumpa ng mga babaylan sa tribong yon ang tribo ng hari at ang sumpa ay ang hari lamang ang siyang makakapagpagaling o makakabawi kapag nalaman niya kung ano ang kanyang kamalian. Ngunit mapagmataas ang hari at hindi niya kayang ibaba ang sarili sa mga taong kanyang sinupil. Kaya siya'y bumalik sa kanyang kubo at nag-iisip. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit mas mahal niya ang kanyang dignidad. Habang nagmumuni-muni ay sumagi sa kanyang isip ang mga laban na kanilang pinagdaanan. At iniisip niya kung anong tribo ang kanyang sinupil na mauuwi sa panunumpa sa kanya. Sigawan ng mga kababaihan sa tribo habang naglalaban ng mga tinaguriang mandirigma ng mga tribo. Matapang ang hari ng aking angkan noon, kaya wala umanong nakakasupil sa hari ng aking mga kanununuan. Madugo ang gabing yon at maraming patayang nagkalat mula sa magkakabilang tribo. Pinatay nila ang lahat ng mga may matataas na katungkulan, mula sa mga mandirigma, opisyalis ng tribo at mga babaylan. Ang mga nag-aaral para maging babaylan ay kanilang binihag at gagawing alipin. Kasagsagan noon ng ulan, habang ang tunog ng mga sandata ang maririnig mo kasabay ng kulog at kidlat. Mga apoy na nagkalat sa paligid. Ngunit walang tigil ang digmaan sa pagitan nila. Dahil ang batas ng hari ng tribo ng aking mga ninuno ay walang uuwing walang dalang tao o bagay mula sa tribong kanilang natalo. May isang tribo pa silang sinugod at sinakop. Malakas ang tribong ito. At sila ay kumakain ng mga buhay na hayop. Nakipaglaban ang hari ng aming ninuno sa tribong ito. Napatay niya ang binukot at ang hari. Samantalang ang mga opisyal at mga mamamayan ay kanilang binihag para gawing alipin. Ngunit kalaunan ay pinatay din nila sa pag-uudyok ng kanyang reyna. Napatay na lamang ang tribong yon dahil ito ay lahi ng mga kanibal. Hinuli nila ang mga babaylan ng tribong yon, ngunit sila ay matapang. Para silang halimaw kung umasta. Ang mga ngipin nila ay kulay pula dahil sa mama o pagnguya ng buyo kung tawagin. Ang pinakapuno ng kanilang babaylan ay kulay itim ang ngipin at maraming nakaukit na tattoo kung tawagin. Ayon kasi noon sa kasabihan, ang mga mandirigma o dato na maraming tattoo ay nangangahulugan na marami na silang napagtagumpayang laban sa buhay. Nakipaglaban pa ang dato sa babaylan na yon, ngunit kanya ding natalo. Napag-alaman nilang isa din palang mandirigma ang babaylan na iyon na sa panahon noon ay bihira o malabo na maging mandirigma ang isang nahirang na babaylan. Aminado ang hari na siya ay nahirapan sa ginawang pakikipagdigma sa kalaban. Ngunit para sa kanya, lagi siyang sinasamahan ng mga diwata at anito sa bawat laban na ginagawa niya. Napatay umano nila ang babaylan ng tribong yon dahil alam nilang hindi ito aanib sa kanila anuman ang mangyari. Sinunog nila ang bayan na yon at kinuha ang lahat ng dapat nilang makuha. Inilalarawan ang hari o dato ng tribo ng aming ninuno bilang sakim, gahaman at ganid. Hindi ito katulad ng ibang dato na idinadaan sa kapayapaan ng pakikipag-anib sa ibang tribo para malayang
makapangalakal at makaangkat ng kanilang produkto. Samantalang ang dato ng tribo ng aking ninuno ay dahas at digmaan ng pinapairal para magkatato. Dahil bawat tintang inuukit sa katawan ng isang dato o mandirigma ay katumbas ng katapangan. Isang araw, matapos ang madugong labanan, ay may nakasalubong ang dato o hari na isang matanda. Ito ay nanghihingi ng pagkain sapagkat siya umano ay 3 araw nang hindi kumakain. Ngunit walang puso ang hari sa hindi niya katribo. Kaya sa halip bigyan ng pagkain ay kanya itong itinaboy. Dahil sa gutom ay nagpumilit ang matanda dahilan para kitilin ng dato ang buhay nito. Matapos mangyari ang pamamaslang, ay nagdilim ang kalangitan na tila ba nagbabadya ang malakas na ulan. Kaya ipinag-utos ng dato na sila'y lumisan na sa lugar at maghanap ng kanilang masisilungan. Nang maalala ang nakahandusay na matanda, ay iuutos niya sanang itapon ito sa ilog, ngunit paglingon nila'y wala na ito. Pinahanap niya ang matanda ngunit naabutan na lamang sila ng ulan ay hindi nila ito nakita. At halos siklaban sila ng takot na makita ang matanda na nakatayo sa di kalayuan at nag-iwan ng salitang, ang tribo kung saan nabibilang ang ganid na hari ay makakaranas ng kalungkutan at pagtatangis sa pamamagitan ng pinakamahalagang yaman ng tribo. Dadanasin ng hari ang parusa hanggat hindi nito ibababa ang kanyang pagiging mapagmataas. Hindi nila nalaman kung sino ang matandang yon. Naglaho na lamang ito sa kawalan, kasabay ng pagbuhos ng napakalakas na ulan na sinasabayan pa ng nanggagalaiting kulog at kidlat sa kalangitan. Binaybay nila ang daan kahit pahalos tumama na sa mga puno ang kidlat, dulot ng napakadilim na langit. Narating nila ang isang bayan na tahimik na nananahan ng mga naninirahan doon. Pakiwari nila ay mga simpleng mamamayan lang ito at walang tribong pinangangalagaan. Naagaw ang pansin ng dato ng isang tahanang umuusok. Senyales, nagising ang mga tao na nakatira dito. Anang dato na sakupin ito sapagkat marami din silang mapapakinabangan. Tahimik nilang sinugod ang bayan at nagulat na lamang ang ibang tahanan sa sigawan ng mga tao sa labas. Nagsilabasan ng iba, gawa ng pinasok na ang kanilang bahay. Nagambala ang lahat ng naroroon, maliban sa isa. Ang bahay na kanina'y umuusok. Sumenyas ang dato na pasukin ang bahay, ngunit bago pa man makatapak sa unang baitang ng hagdanan ang tauhan ng dato, ay isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan para tumilapon siyang bahagya. Nagulat ang lahat maging ang dato, tsaka tumilapon ang pinto ng bahay at iniluwal ang magkakasunod na palaso. Para bang may buhay ang mga ito na alam nila kung sino ang dapat patatamaan. Iniluwal ng pinto ang isang babae na maraming nakaukit na kung ano-ano sa katawan. Halos wala na silang makitang balat dito dahil natabunan na ng mga tinta sa katawan na may iba't ibang hugis. Sa wari nila, marami ng laban na ipinanalo ang babaeng kaharap dahil na rin sa kanyang mga tattoo. Napasigaw umano ang babae at sinabing sinong mapangahas ang nangangambala sa kanilang pananahimik. Tsaka itinutok nito ang kanyang palaso sa dato ng tribo. Paakyat mula sa likod ang tauhan ng dato, ngunit mabilis pa sa 4:00 na tumilapon ito gawa ng palaso ng babae. Hindi nila nakita kung paano nito tinira ang kalaban dahil sa bilis nitong kumilos. Bumaba mula sa hagdanan ng babae at isa-isa niyang pinana ang mga tauhan ng dato na pilit dinadakipang mga kababaihan. Tsaka siya tumilapon papunta sa dato, dahilan para matumba ito sa lupa,
tsaka itinutok dito ang kanyang hawak na punyal. Napaurong ang mga tao ng dato sa takot na saktan ng babae ang kanilang pinuno. Nagulat pa ang dato nang makitang may mga pangil ang babae at matutulis ang mga kuko. Tsaka lang nila napag-alaman na hindi lamang ang babaeng ito ang ganon kundi lahat ng mga taga roon sa bayan. Sinabi ng babae na ilang beses nang pinagbigyan ng mga diwata ang lahi ng dato. Ngunit nagmamatigas pa rin ito. At sa araw na ito umano ay nagsimula na ang parusa ng diwata sa kanilang angkan. At dadanasin na nito ang paghihirap sa pamamagitan ng kanyang pinakaiingatan at itinuturing na hiyas. Tumalo ng babae paatras at sinabing bitawan ang kanyang angkan dahil wala umano silang balak manakop. Mas nanaisin nilang maliit lamang ang kanilang lahi kaysa lumago sila sa pamamagitan ng dahas. Lumabas ang mga mandirigma nila at itinutok sa kanila ang mga sandata. Sinabihan ng babae ang dato na ang mga buhay pa ay lumisan na sa lugar, ngunit ang mga patay ay iwan sa kanila bilang kabayaran ng kanilang panggambala. Umalis ang dato kasama ng kanyang mga tauhan at nilisan ng lugar. Napag-alaman nilang aswang naman durugo ang mga taga-bayan, ngunit pinilit na huwag kumain ng buhay at naghihintay lang sila na magkaroon ng patay mula sa mga digmaan para magsilbing kanilang kalakasan. Naputol ang pagmumuni-muni ng dato nang tawagin siya ng isa sa mga taga-silbi. Anito, nawala ang binukot at pinagkakagat nito ang mga taga-silbi. Tila ba uhaw na uhaw sa dugo ang binukot at nilalantakan nito ang bawat balat na kanyang makakagat. Dali-daling tumungo ang hari sa kubo ng binukot at halos siklaban siya ng takot dahil ang kanyang pinakamamahal na binukot, ang kanyang anak na itinuturing niyang hiyas, ay isa ng halimaw. Nang makita siya ng binukot, ay agad nitong dinukot ang mahabang itak o mas kilala sa amin na binangon o ginunting. Kawangis ito ng samurai kung tawagin sa makabagong panahon. Sinugod siya ng kanyang anak, ngunit sa kabutihang palad ay nakailag siya. Agad siyang inabutan ng kanyang tauhan ng bangkaw na gawa sa pilak. Tinawag niya ang kanyang anak, pero tila wala itong naririnig. Patuloy ang pagsugod nito sa kanya. Para bang hindi na ito ang kanyang napakalambing na anak at masayahin. Naging mabangis ito at agresibo. Habang sinusugod siya ng kanyang anak, ay siya namang sangga at ilag niya para hindi niya matamaan ang balat nito. Nalungkot siya't nakaapak na sa lupa ang binukot, bagay na ipinagbabawal ng kanilang tribo. Tinawag niya ang pangalan ng anak, pero parang wala itong naririnig. Patuloy ang pagsugod nito sa kanya. Nagtatangka pa na siya'y kagatin. Natigil lamang siya sa pag-iisip kung anong hakbang ang gagawin ng magsalita ang binukot. Sinabi nitong siya'y patayin na lamang ng ama nang matapos na ang kanyang paghihirap. Dahil pagod na umano ito at hindi na kaya ang ginagawa sa tuwing bumabalik sa normal ang kanyang utak at naaalala ang ginagawa kapag siya'y nagiging halimaw. Halos magmakaawa na ang binukot upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit hindi magawa ng dato ang kitilin ng buhay ng kaisa-isa niyang anak. Habang hawak-hawak ang braso ng anak na nagsusumamo, ay napaluhod ang dato at humingi ng tawad sa mga diwata. Lalo na sa diwatang si Buwa, na siyang nagtanim ng kalungkutan at pagtatangis sa bayang kanyang inaalagaan. Nais lamang niyang mapalago ang kanyang tribo at takutin ng iba para hindi sila nito pagtangkaan ng masama. Ngunit ang kagustuhang mapalago ang kanyang nasasakupan ay nauwi sa kasakiman at pagkaganid. Habang nasa ganun siyang sitwasyon ay biglang nagbago ang itsura ng anak. Muli itong nagiging nakakatakot at mabilis pa sa alas 5 kinagat ang ama
habang sinasabing gutom at uhaw na siya. Walang lingon-lingon niyang tinakbo ang kagubatan para lang makatakas sa isang nilalang na sinumpa. Ang dating masayahin nilang prinsesa ay nagmistula ng isang mabangis at gutom na halimaw. Habang pauwi siya mula sa pangangalakal, ay narinig niya ang hiyawan ng kanyang mga katribo. Nagtago siya sa isang puno at nakita niya ang kanyang datu at ang kanilang binukot na naglalaban. Wala siya noong maintindihan dahil kababalik lamang niya buwat sa pakikipag-ungkat ng produkto nila sa mga karatig bayan. Halos maiyak siya nang makita ang kanyang pinuno na kasalukuyang nginangata ng kanilang binukot. Napatakip siya ng bibig ng may magsalita na tumakbo siyang walang lingon-lingon. Dahil ang kanilang tribo ay isinumpa at magiging ligtas lamang siya kapag siya'y tumakbo at hindi lilingon kahit anuman ang kanyang marinig o mangyari. Narating niya ang isang bayan na abala sa kanilang mga gawain. Tsaka lang siya natumba at nawalan ng malay dahil sa takot at pagod. Nakita siya ng isang mabuting pamilya at pinatira sa bahay ng mga ito. May dalawa itong anak na babae. Nagtrabaho siya doon upang suklian ang kabutihan ng pamilya hanggang sa mahulog ang loob niya sa bunsong anak ng mga ito. Ngunit ang panganay ay umiibig din sa kanya na humantong sa isang gabi na may nangyari sa kanila dahil nilinlang siya nitong isang bunsong kapatid. Papangalanan ko na lamang na Lloyd ang taong nakatakas at sa kanya umano nagsimula ang aming lahi. Henerasyon sa henerasyon. At ang tribong kanyang pinagmulan ay sinunog. Naglaho na hindi man lang napatawad ng diwatang Sibuwa na ilang beses nagpalit anyo para bigyan ng pag-asa ang datu na ibaba ang sarili. Hindi ko po alam kung anong taon nagsimula ang kwento at kung kanino unang ipinasa ang istorya. Hindi ko rin alam kung may dagdag na ba o bawas ito. Hindi ko masasabi, Kuya Chris, kung ito ay totoo o ito ay katang-isip lang ng aming angkan. Lumaki ako sa millennial generation, kaya naman hati ang aking paniniwala sa ganitong klase ng mga kwento. Alin man ang totoo, ang makakapagpatunay lang niyan ay ang mga nakatatanda sa aming angkan na ngayon ay umanaw na. Hindi na rin ito nakarating ngayon sa mga Generation Z kung tawagin na miyembro ng pamilya dahil hindi na sila naniniwala sa mga ganitong kwento. Para sa kanila, lahat ng kwento galing lang sa malilikot na imahinasyon ng mga manunulat. Tungkol naman sa binukot, ito umano ay dinala ng mga hindi kilalang mga taga-usig. Babae daw na maraming tattoo ang kumuha sa binukot. At ang lahat ng kayamanan, ibinaon sa lupa na sa panahon ngayon ay hinahanap ng mga nagmimina ng ginto. Ang iba ay nakuha na siguro, ngunit ang iba hindi na siguro. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Chris. Paunawa lamang po sa inyong mga tagapakinig, hindi 100% na totoo ang kwento. Dahil ako man ay hindi sigurado kung ito ba ay totoo. Ngunit magkaganon pa man, isa lang ang aking iiwang salita. Palagi tayong maging mapagpakumbaba. Dahil sa panahon ngayon, hindi na masyadong pinaniniwalaan ang sumpa, ngunit mahigpit na pinaniniwalaan si karma. At yun ang nangyari sa angkan naming isinumpang tribo. Maraming salamat po. Ako po si Abel, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Napakarami na po ng naririnig kong mga kwento sa inyong YouTube channel. Kaya naisipan ko na rin na magbahagi ng aking kwento. Sana po ay mapansin ninyo ang aking liham.
Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jaime at kasalukuyang nakatira dito sa Bicol dahil nakapag-asawa po ako ng isang Bicolana. Nangyari po ang aking karanasan nung binata pa ako sa probinsya namin sa Aklan. Marami po kaming magkakapatid. 1 dosena, Kuya Chris. Kaya hirap na hirap po ang aking mga magulang na mapag-aral kami at mapakain ang 3 beses sa isang araw. Madalas po kaming sumala sa pagkain at kadalasan ay kamote o kung hindi naman ay gabi ang aming pagkain 1 beses sa isang araw. At minsan po ay natutulog kami na tubig lang ang laman ng aming mga tiyan. Nakagisnan na po namin na ang trabaho ni nanay at tatay ay mag-uuma o yung nagtatanim ng mga mais, kamote, gabi at mga kakao. At kung walang itinatanim ay nagbubunot naman sila ng mga damo at nagbubungkal ng lupa upang mapagtaniman. Ngunit hindi po sa amin ang lupa at ang mga pananim dahil binabayaran lang po ang aking mga magulang sa maghapon nilang pagtatrabaho sa umahan. Taong 1980 po ay napakaliit ng ibinabayad ng may-ari ng lupa. Nakakatanggap lang po si nanay at tatay ng tig 30 pesos sa maghapon nilang pag-uuma. At ang halagang yon ay mas lalong kulang sa amin dahil sa dami naming magkakapatid. Kung mabait lang po sana ang may-ari ng umahan, ay hindi naman kami magugutom kung ipapautang lang niya ang kanyang mga pananim na mais upang aming igiling at gawing bigas. Ngunit napakasungit po ng mag-asawang may-ari ng pataniman, kaya hindi rin kami makautang sa kanila kahit na pagkain lang. Sa sobrang kahirapan po namin ng mga panahong iyon, ay ang 3 kapatid na lang namin ang nakapag-aral. Kami pong 9 na magkakapatid ay pumasok na rin sa pag-uuma upang makatulong sa aming mga magulang. Mahirap po ang mag-uma sa umpisa, ngunit nasanay na rin kami. At sa pag-uuma naming iyon ay biglang nabago ang buhay ng aking panganay na kapatid na si Manoy Jose. Pagbabagong hindi gugustuhin ng kahit sinong miyembro ng aming pamilya. Siya po ang panganay sa aming magkakapatid at ako naman po ang panglima. Ako ang madalas nakasakasama ni Manoy Jose dahil ako lang ang kasundo niya sa aming magkakapatid. Hanggang sa umahan ay kami pa rin ang laging magkapartner sa pagtatanim. Isang araw, habang nagbubungkal kami ng lupa upang taniman ay nakakita si Manoy Jose ng isang maliit na libreta na kulay itim. Tinamaan ito ng kanyang gamit na piko kaya kusa itong umibabaw sa lupa. Dali-dali itong dinampot ni Manoy Jose at ipinagpag nito ang lupa na dumikit sa libreta. Pagkatapos ay binuklat niya ito. Sa unang pahina pa lang ay nangilabot na ako. May nakadrawing po kasi na isang bungo na nasa gitna ng isang tatsulok o yung tinatawag na pyramid. Manoy, huwag mo nang basahin yan. Baka kusang inilibing yan upang matahimik na ang may-ari. Ang saway ko sa aking kuya na waring walang narinig sa aking mga sinabi. Patuloy sa pagbuklat si Manoy Jose at binabasa niya ng pahapyaw ang bawat pahina at bubuklatin na naman ang mga sumunod na mga pahina. Tungkol saan ba ang nakasulat dyan, Manoy? Muli kong tanong sa kanya. Hindi niya pa rin ako sinasagot. Kahit makailang beses na akong nagtatanong sa kanya. Huminto lang siya sa pagbabasa at dali-dali niyang isinuksok sa bulsa ng kanyang short ang itim na libreta nang papalapit na sa amin ang may-ari ng umahan na si Mang Benito. Ano na naman ang pinagkukumpulan yung dalawa dyan, ha? Abay, binabayaran ko kayo para mag-uma, hindi para magkwentuhan. Ang singhal nito sa amin
habang nakapamewang. Pasensya na po Mang Benito. Medyo nahilo lang po si Manoy Jose kaya tinatanong ko po siya kung ayos lang ang kanyang pakiramdam. Pagsisinungaling ko na lang sa may-ari upang wala na siyang gaanong itanong pa at iwas gulo na rin. Kung nahihilo ka, abay umuwi ka na sa inyo at matulog maghapon. Ang pang-uuyam na sagot sa amin ni Mang Benito. Hindi na lang kami kumibo dahil wala rin namang kaming magagawa dahil sila ang may-ari ng lupa na aming pinag-uumahan at upang wag nang magkagulo pa. Nang matapos kaming maghapunan, nakita ko sa aming bakuran si Manoy Jose na binabasa na naman ang libretang itim na kanyang napulot sa umahan. Halos hindi na nga niya namalayan na umupo na ako sa kanyang tabi. Manoy, binabasa mo na naman yan? Itapon mo na yan dahil baka makabuang yan. Ngunit sa halip po na pakinggan ako ni Manoy, pinagtawanan lang niya ako. Naku Jaime, nagpapaniwala ka na naman sa mga kwento nila na nakakabuang to. Aayusin mo lang ang pagtatahas sa librong ito para maging epektibo, ano ka ba? Sa sinabing iyon ni Manoy Jose, ay para akong kinilabutan. Totoo po na marami nang nabaliw sa pagtatahas ng mga ganitong babasahin para lang daw maging epektibo ang isang mutya. Ito Jaime tingnan mo. Nakasulat dito na kung matutupad ko ang 2 tahas dito, ako na ang magiging tagapangalaga ng 3 mutya. Ang masaya nitong wika habang patuloy sa pagbabasa. Mutya? Ano namang mutya yan, Manoy? Natatawa kong tanong sa kanya habang napapailing dahil sa totoo lang po ay hindi ako naniniwala sa sinasabi ng aking Manoy Jose. Ito nga makinig ka muna kasi. Una, ang mutya ng 12 pares. Kung ako na ang mag-aalaga nito, ay hindi na ako tatablan ng bala o kahit na anong patalim. At ito ang pinakagusto ko Jaime, ang 2 mutya na to. Ang mutya ng dagat, para marami akong mahuling isda at yayaman ako kung sa karagatan ako maghahanap buhay. At itong mutya ng kidlat, kung hawak ko na ang mutya ng kidlat, magiging apoy na ako. Ano, ang ganda diba? Ano? Hindi nga. Paano ka naman magiging apoy? Ano yun, magic? Ang naiirita kong tanong sa aking kapatid. Joke lang. Di ka na mabiro. Hindi na ako tatablan ng kidlat kapag ako na ang nag-aalaga ng mutya ng kidlat. O diba? Masyado na akong makapangyarihan kapag ako na ang tagapangalaga ng 3 mutya. Ang may halong pagyayabang na tinuran ni Manoy sa akin. Bakit ka pa magtatahas? Ang mga mutya ay may mga taglay ng agimat yan. Pinipili na lang nila kung sino ang gusto nilang pagbigyan, diba? Ang naiinis kong sagot kay Manoy Jose. Oo nga, pero ang libretang ito ang magtuturo sa akin upang maging tagapangalaga ng 3 mutya. Kumbaga, ako ang mag-aalaga at susundin nila dahil natutupad ko ang tahas na maging tagapangalaga nila. Ganun yun. Kaya nga may tahas upang subukan kung matibay ba ako bilang tagapangalaga. Doon masusukat kung kaya ko ba silang protektahan. Ang mahabang paliwanag niya sa akin. May ganun ba? Mas makapangyarihan pa ang mutya sa'yo Natatawa kong sagot. Hoy, huwag kang ang pilosopo. Kaya nga may tahas upang mabigyan din ako ng agimat mula sa kanila. Kaya dapat matupad ko ang tahas. Naiinis na ring sagot ng aking kuya. Hindi na ako nakipagtalo pa. Sa nakikita ko po kasi ay sarado na ang isip ni Manoy Jose upang mapigilan pa siya. Ayon kay Manoy Jose, ay 2 ang gagawin niyang pagtatahas upang maging tagapangalaga ng mga mutya. At gagawin po niya ito simula sa kabilugan ng buwan ng sunod-sunod.
Ang unang tahas ay ang pagdadasal niya sa sementeryo ng 12:00 ng hating gabi sa loob ng 7 gabi. At ang pangalawang pagtatahas ay gagawin niya sa tabi ng dagat ng 12:00 rin ng hating gabi sa loob ng 7 gabi. Ang pagtatahas po ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ritual. Kailangan daw po na magawa ang tahas upang magkabisa ang mga mutya na iyong hawak ayon sa mga matatanda dito sa aming probinsya. Ayon nga sa sinabi ni Manoy Jose, ang unang tahas po niya ay ang magdasal sa sementeryo ng 7 hating gabi. Nung narinig ko po ito, ay kinilabutan na ako. Kahit po kasi lalaki ako ay takot na takot ako sa sementeryo. Kahit nga makipaglibing kung may namamatay kaming mga kamag-anak o kapitbahay ay hindi ako nakikipaglibing. Iba po talaga ang pakiramdam ko kapag nakakakita na ako ng mga nicho sa paligid. Ang buong akala ko po ay hindi na itutuloy ni Manoy Jose ang pagtatahas sa sementeryo. Ngunit pinanindigan niya ang kanyang sinabi. Nang dumating nga ang kabilugan ng buwan ay gumayak na si Manoy. 9:00 pa lang ng gabi ay nakabihis na siya at may pasipol-sipol pa habang inaayos ang kanyang mga kakailanganin sa pagtatahas. Manoy, nagpaalam ka na ba kina nanay at tatay na pupunta ka ngayon sa sementeryo? Muli kong usisa sa kanya. Shhh! Yan ang wag na wag mong gagawin. Wag mong sasabihin sa kanila ang napulot kong libretong itim at ang gagawin kong pagtataas. Malalaman na lang nila at ako na mismo ang magsasabi sa kanila kapag ako na ang tagapangalaga ng 3 mutya na nakasulat dito. Kaya manahimik ka muna ha. Ang huling bilin sa akin ni Manoy habang palabas ng pintuan. Hindi na po napansin ng aking mga magulang at mga kapatid ang pag-alis ni Manoy Jose. Dahil matapos kumain ng hapunan ay maagang natulog ang mga ito sa bahay namin dahil na rin sa pagod sa pag-uuma sa buong maghapon. 12:00 ng hating gabi ang oras ng pagtatahas ng aking kuya. Kaya umalis siya ng mas maaga dahil ang sementeryo sa amin ay nasa dulong bahagi pa ng aming baryo. At maglalakad lamang siya dahil wala nang masasakyan kung 10 oras na ng gabi dito sa aming lugar. Nang mga oras na iyon ay hindi ako makatulog. Kinakabahan ako sa gagawin ng aking kuya at kinakabahan din ako sa kanyang pagtungo sa sementeryo ng 10 oras ng gabi. Pabaling-baling ako sa higaan hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng madaling araw. Nakahinga lang ako ng maluwag nang marinig ko na nagkahulan na ang aming mga aso at narinig ko na ang boses ni Manoy Jose. Nang makapasok na siya ng bahay, ay inusisa ko siya tungkol sa pagtatahas niya sa loob ng sementeryo. Ngumiti lang siya at sinabing ayos lang naman daw. Nagpatuloy ang pagtatahas ni Manoy Jose sa sementeryo hanggang sa sumapit ang 7th gabi niya dito. Sa 7th gabi niya ng pagtatahas ay doon ko napansin na may kakaiba na kay Manoy Jose. Maaga akong nagising ng araw na yon. Pagkalabas ko ng silid ay nakita ko si Manoy sa loob ng aming bakuran. Lubhang malalim ang iniisip ni Manoy ng mga oras na iyon dahil hindi niya namalayan na naroon ako. Nagulat na lang siya nang tinapik ko na siya sa kanyang balikat. Manoy, nandito ka na pala. Kamusta ang pagtataas mo sa sementeryo? Bilib din ako sa iyo natapos mo ang 7 gabi. Ang casual kong tanong sa kanya habang umupo ako sa kanyang tabi. Maraming kaluluwa. Marami sila. Mga nakakadena. Ang biglang sagot sa akin ni Manoy Jose na aking ikinagulat. Ha? Anong maraming kaluluwa? Ang naguguluhan kong tanong sa kanya. Marami sila. Mga nakakadena. Umiiyak sila, Jaime.
Gusto nila akong isama at ikadena. Ang muling sagot sa akin ni Manoy Jose. Nang marinig ko yun, ay biglang gumapang ang kilabot sa aking katawan. Parang naging ibang tao si Manoy Jose. Nakatingin na lang ito sa kawalan at kitang-kita ko ang kanyang mga kamay na nanginginig. Manoy, okay ka lang ba? Gusto mo pumasok ka na muna sa loob ng bahay at huwag ka na munang pumasok sa umahan. Hindi sumagot si Manoy Jose. Bagkus ay tumayo ito at nagtungo sa gilid ng aming bahay upang kunin ang mga gamit niya sa pag-uuma. Ni hindi na niya ako nagawang tawagin. Para siyang wala sa sariling naglakad palabas ng aming bakuran. Hindi ko malaman ang aking gagawin ng mga oras na iyon. Para akong nagsisisi kung bakit hindi ko ipinaalam sa aking mga magulang ang tungkol sa libretang itim. Nagsisisi ako na hindi ko siya pinigilan. Basta iba't ibang emosyon ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Pagdating sa umahan, ay naabutan ko si Manoy Jose na nagtatanim. Lumapit ako sa kanya at pinati siya, ngunit waring wala siyang naririnig. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtatanim at ni hindi siya nagpapahinga. Nang sumapit ang hapon ay dali-dali na siyang umalis. Tinawag ko pa siya ngunit hindi niya pa rin ako pinapansin. Umuwi na lang ako sa bahay na mag-isa at nagbabaka sakali na maabutan ko siya sa bahay. Ngunit wala na siya at nakaalis na raw. Yan ang sabi sa akin ng aming bunsong kapatid. Naisip ko na sa tabing dagat ang tungo ni Manoy Jose. Dahil alam kong unang araw pa lang niya ng pagtataha sa tabing dagat. Ngunit napakaaga pa upang magtahas siya. 6:00 pa lang ng gabi. Ang alam ko ay 12:00 pa ng hating gabi ang kanyang pagtatahas. Napagdesisyonan ko na sundan si Manoy sa tabing dagat dahil sa matinding pag-aalala. Sa mga ikinikilos niya sa umahan ay alam kong may mali na. Ngunit bigo akong makita siya sa tabing dagat. Makailang beses akong nag-iikot-ikot sa dalampasigan. Kahit madilim na ang paligid, ngunit hindi ko siya nakita kaya nagpasya na lang akong umuwi. Habang lumalalim ang gabi, ay hindi na naman ako makatulog. Lagi kong iniisip kung ano na ang nangyayari kay Manoy Jose. Ayoko kasi na tuluyan siyang mapahamak sa ginagawa niyang pagtatahas, lalo na nga at may binabanggit na siyang mga kaluluwa na nagpapatayo talaga sa aking balahibo. Ngunit iniisip ko rin na kung sasabihin ko sa aking mga magulang ang lahat ay magagalit sa akin si Manoy. Kilala ko kung paano magalit ang aking kuya, kaya nga lahat ng aking mga kapatid ay sumusunod sa kanya. At ayoko rin na magalit siya sa akin. Sa sobrang pag-iisip sa mga alalahanin, ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko na alam kung ilang oras na akong nakatulog. Nagising na lang ako na nagkakaingay na sa aming kusina at nagkakagulo ang aking mga kapatid at magulang. Nang lumabas ako, ay naroon na silang lahat at naghihintay na maisali ng iba't ibang klase ng ulam sa aming mga pinggan. Takang-taka ako dahil napakarami ng lutong ulam na isa-isang binubuksan ng aking nanay. At nandoon din si Manoy Jose na masayang nakatingin sa aking mga kapatid habang nag-uumpisa ng kumain. "Oh, gising ka na pala. Halika na at sumabay ka na sa amin kumain," ang sabi ni tatay na tuwang-tuwa. "Ang daming pagkain niya na. Saan po galing yan, Nay?" Tanong ko habang kumukuha ng aking pinggan. Sasagot na sana si nanay pero inunahan siya ni Manoy Jose. "Bigay sa akin ng mga kaluluwa," ang sagot ni Manoy Jose. Biglang nagkatinginan ng lahat kay Manoy Jose. Lahat ay napatigil sa pagkain. Maging ako ay nagulat sa kanyang sinabi. "Biro lang, kayo naman hindi na mabiro."
Muling sambit ni Manoy Jose. Hindi ko alam kung saan kinuha ni Manoy ang ipinambili niya ng mga masasarap na ulam. Gustuhin ko mang tanungin ay hindi ko na lang itinuloy dahil baka hindi rin naman siya magsabi sa akin ng totoo. Isang napakalaking palaisipan sa akin ng lahat. Nung nakaraang araw ay tulala si Manoy at parang wala sa sarili. At biglang ang saya-saya naman niya noong umaga na nagdala siya ng maraming ulam. Matapos kumain ay umalis na kaming lahat upang mag-uma. Sumabay naman sa amin si Manoy Jose. Ngunit habang nagtatanim kami ay nag-iba na naman ang kanyang ikinikilos. Bumubulong siyang madalas at parang may kinakausap na hindi ko naman nakikita. Ang akala ko nga ay ako ang kanyang kinakausap, ngunit hindi naman pala. Paminsan-minsan ay kumukompas ang kanyang mga kamay na parang may itinuturo sa gitna ng kagubatan na malapit sa lugar na aming pinag-uumahan. Inobserbahan ko lang siya, Kuya Chris. Ngunit iba na ang pakiramdam ko habang tinitingnan ko si Manoy. Nagpatuloy ang kanyang pagtatahas sa tabing dagat at natapos naman niya ang 7 gabi. Dala ng aking kuryosidad ay nagtanong na naman ako sa kanya upang alamin kung ayos pa ba siya. Ngunit nagulat ako sa kanyang sinabi nang lumapit ako sa kanya. Natutuwa sa akin ang may-ari ng mga mutya at bibigyan daw nila ako ng sarili kong bahay sa palasyo kapag naisali na sa akin ang pangangalaga sa mga mutya. Kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi, kaya kinausap ko na siya ng masinsinan. Manoy, ano ba ang pinagsasabi mo? Saang palasyo at kailan? Kailan sa'yo isasali ng pangangalaga sa mga mutya? Sunod-sunod kong tanong. Shh! Ang ingay-ingay mo. Ayaw nila sa'yo. Masyado ka raw madaldal. Ang galit na sagot sa akin ni Manoy. Pagkatapos ng usapang yon, ay hindi ko na siya muling nakausap dahil tinalikuran na niya ako at naririnig kong umuusal siya ng panalangin na Latin. Kinabahan na ako sa mga ikinikilos ni Manoy kaya sinabi ko na ang lahat sa aming magulang at mga kapatid. Iyak ng iyak si nanay nang malaman ito at lahat sila ay ako ang sinisisi sa nangyari kay Manoy. Ilang araw pa ang lumipas ay nag-iba na talaga si Manoy. Hindi na ito naliligo at ayaw na rin kumain ng maayos. Madalas itong nagpupunta sa kagubatan at ilang araw bago ito umuwi. Maging ang mga kapitbahay namin ay natatakot na sa kanya dahil nagsasalita na ito sa daan at kung ano-anong Latin na salita ang sinasabi. At sa gabi ay nagwawala ito at umiiyak na parabang takot na sumisiksik sa isang sulok dahil kukunin daw siya ng mga kaluluwa. Wala na kaming nagawa, Kuya Chris, dahil isang araw ay sinaktan niya ang isa sa aming kapitbahay. Kaya naman labag man sa aming kalooban, ay napilitan kaming itali si Manoy sa duldul. Ang duldul po ay isang puno na pinutol at ginagawa ng 2 butas upang doon ipasok ang mga paa upang hindi na makalakad pa si Manoy. At doon na lamang manatili sa loob ng isang kubo na ginawa ng aking tatay para sa kanya. Sa totoo lang, ay habag na habag ako sa nangyayari kay Manoy Jose. Nakatingin na lang siya sa kawalan at hindi na niya alintana ang nangyayari sa kanyang paligid dahil mistula na siyang may sariling mundo. At sa tuwing sinusubuan ko siya ng pagkain ay hindi ko mapigilang pumatak ang aking mga luha dahil nakikita ko sa kanya ang isang dating matapang na lalaki na ngayon ay tinakasan na ng sariling katinuan nang dahil lang sa napulot niyang isang itim na libreta. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyang naging baliw ang aking kuya o masasabi kong naging bilanggo na siya ng mga mutya. Marahil dahil sa kapangyarihan na taglay ng mga mutya
ay hindi niya nakontrol ito, bagkus ay siya ang kinontrol nito. Napakalaking aral ang dumagok sa aming buhay. Dahilan sa paghahangad ng kapangyarihan ng aking kuya. Isang kapangyarihan na kahit sino man ay maaaring hangarin, ngunit kapalit naman nito ay maaaring kabaligtaran. Katulad sa nangyari sa aking kuya, hindi niya kinaya ang sumpa na taglay ng libretang itim. Isang kapangyarihan na nagtulak sa kanya sa kadiliman. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking naging kasaysayan. Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala sa mga karunungang itim dahil baka ikapahamak po natin ito. Lagi po tayong magdasal at maniwala sa may kapal upang mailayo tayo sa kapahamakan. Ako po si Jaime, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.